Kinaumagahan, maagang pumasok si Celestine sa opisina. Medyo mas magaan na ang pakiramdam niya, kaya hindi siya nagdalawang isip na bumalik sa trabaho. Pero halos hindi pa siya nakakaupo sa desk niya nang bigla siyang pinatawag ni Adrian sa office nito. Pasok niya, nakunot ang noo ni Adrian. Celestine, bakit ka nandito? Hindi ba't binigyan kita ng leave para makapagpahinga ka? Napayuko siya at ngumiti ng tipid. Sir, mas gusto ko pong pumasok kaysa nakatunganga lang sa kondo ko buong araw. At least dito, productive ako. Napabuntong hininga na lang si Adrian, halatang may halong concern at inis. You're too stubborn, alam mo ba yan? Baby, tumingin ito diretso sa kanya, seryoso ang mga mata. May gaganaping worldwide fashion designer contest. Isa to sa biggest events ng taon and I want you there with me. Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Ha? Ako? Bakit po ako? Nagkibit balikat lang si Adrian, pero may bahagyang ngiti sa labi. Because I trust you. And besides, Sandali itong tumigil, saka muling tumingin sa kanya na para bang may ibang ibig sabihin ang mga mata nito. gusto kong andun ka. Ramdam ni Celestine ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa excitement para sa event R, Couture's name, or dahil sa paraan ng pagkakasabi ng boss niya. Pagkalabas ni Celestine mula sa office ng boss niya, naglakad siya pabalik sa desk niya nang biglang salubungin siya ng mga office mates niya. Oy Celestine, bakit pinatawag ni Sir? Ngumiti lang siya at kalmadong sumagot. Kasi gusto niyang samahan ko siya sa upcoming fashion designer contest. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng mga kasama niya. Ikaw? Bakit naman? Anong meron? Nagkatinginan muna ang mga office mates niya bago isa ang nagsalita. Hindi mo ba alam? Isa yun sa pinakasikat at pinakamalaking fashion designer contest sa buong industriya. Kapag nakasali ka doon, siguradong may future ka na sa fashion world. Oo, totoo yan. Kaya nga maraming high positions dito sa company nag-aaway para sa slot na yun. Pero ikaw, nakuha mo lang ang ganun kadali? Napatingin si Celestine sa kanila, halatang naguguluhan. Hindi niya in-expect na ganito pala kabigat at ka-big deal ang contest na sinasabi ng boss niya. Natulala si Celestine habang pinapaliwanag ng mga office mates niya ang bigat ng fashion designer contest. Kung sino man ang mananalo, halos automatic na big name na sa fashion industry. Imagine, Celestine, ikaw ang pinili ni boss para samahan siya ron. Napakagatlabi si Celestine, trying to process everything. So, hindi lang pala simpleng event ito. It's a life-changing opportunity. Pero sa kabilang banda, hindi niya rin maiwasang magtaka. Bakit ako? Ang dami namang mas deserving. Bakit ako ang napili ni boss? Habang abala ang mga kasama niya sa paghanga, biglang nag-vibrate ang phone ni Celestine. May message galing sa boss niya. Prepare yourself. Tomorrow we'll talk about the details. And remember, you'll be by my side the whole time. Napatitig si Celestine sa screen ng cellphone niya, ramdam ang mabilis na tibok ng puso niya. Parang may ibang ibig sabihin ng mensahe, something more than just work-related. Bulong ng isa niyang office mate na parang nanunukso. Hey Celestine, mukhang special ka talaga kay Sir Hindi basta-basta ang tiwala niya. Namula ang pisngi ni Celestine at mabilis na itinago ang phone. Hindi Trabaho lang to. Pero kahit anong sabihin niya, hindi matanggal sa isip niya ang tanong. Is this really just about work or something else? Mabilis kumalat sa buong office ang balita. Si Celestine ang pinili ni Sir Adrian para sa contest. Habang pasimpleng sumusulyap sa kanya, may ilan na halatang supportive. Sabi ng isa, pero mas marami ang may halong selos at pagdududa. Wow, ang swerte naman niya. Ang laki ng opportunity na, yan, Bakit siya? Baguhan lang naman siya dito, ka naman, may something sila ni Sir? Hindi na sila pinansin ni Celestine, pero ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya.
Napakagatlabi si Celestine. Thank you. Mahina niyang sagot. Ngumisi si Althea pero halatang may halong pangungutya. Sana lang, deserving ka. Kasi hindi biro ang contest na yon. At alam ng lahat dito na maraming mas qualified. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod si Althea at diretsong lumakad palayo. Naiwan si Celestine na parang binuhusan ng malamig na tubig. Sa gilid ng office, nagsimula na namang magbulungan ang iba. Grabe, mukhang galit si Althea. Naku, lagot si Celestine. Hindi biro kalaban si Althea, lalo na kung nagtanim na yon ng sama ng loob. Sa isip ni Celestine, hindi lang pala contest ang haharapin niya, kundi pati ang mga matang naiinggit, naghuhusga at galit sa kanya.